Ngayon, ano po ang salmo natin sa mga kamay mo? So mga kapatid, makikita natin dito na inihanda tayo ng linggo ng palaspas para dumating tayo, humantong tayo sa araw na ito. Humantong na tayo sa nakita natin ang pagpapaubaya ng Jesus, ng pagyakap ni Jesus sa misyon na ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama. Alam po ninyo bilang pari, isa sa mga na-realize ko, isa sa mga madalas po ikumpisal sa akin. Hindi ko po alam kay Father Rick, no? Pero I don't know if Father Rick can confirm, no? Marami sa akin dito nahihirapang magpatawad. Marami sa atin nasaktan. At isa po sa pinakamahirap gawin ay ang magpatawad. Mga kapatid, hindi po tatanggalin sa atin ng Panginoon ang karapatan nating magaling. Lalong-lalo na po, sinaktan tayo, inagrabyado tayo, inabuso tayo, niloko tayo. Karapatan mong magaling. Pero ang labanan dyan, magpapakain ka ba sa galit mo? Hahayaan mo ba lamunin ka ng galit mo? Ipinapakita po sa atin ni Jesus na iba ang transaksyon pagdating sa Diyos. Kung tayo po, sanay tayo na kailangang ibalik, kailangang gumanti, ipinapaalala sa atin ng iniunat na Jesus ang kanyang mga kamay sa krus. Ipinapaalala sa atin na ang pagmamahal hindi mo nasusukat kung naibabalik. Ang pagmamahal ko ay hindi na isusukat kung nasusuklian. Sabi nga po ng isang ni C.S. Lewis, ang halaga daw, ang pag-ibig daw ay kailanman hindi nasasayang. Dahil ang halaga ng pagmamahal ay hindi nasusukat kung ito man ay masuklian. Mga kapatid, sa maraming pagkakataon na bagamat malakas ang tukso na gumanti tayo, ibalik natin ang sakit na ipinaramdam sa atin. Pero nagdesisyon tayong umintindi, umunawa at magpatawad. Ang sabi po ni Karl Rahner, nararanasan daw natin ang Diyos sa mga karanasan ito. Mga kapatid, tunghayan natin si Jesus sa krus. Ito yung paanyaya niya sa atin. Ngayong Biyernes Santo, inaanyayahan tayong manahimik, magbigay ng uwang sa pananahimik. Sabi nga ni Mother Teresa, the fruit of silence is prayer. And the fruit of prayer is faith. And the fruit of faith is love. Magsisimula sa pananahimik. Kaya nga kung papansinin niyo, pumasok tayo, nagprosesyon tayo patungong altar upang manahimik. Ngayong araw na ito, mapanatili sana natin ang ating pananahimik at sa pananahimik ay magdasal tayo. Pagnilayan natin ang unang Biyernes Santo kung saan inialay ni Jesus ang kanyang dugo't katawan, ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ipinapaalala mo sa atin ni Jesus na kailanman ang mga nagmamahal hindi malulugi. Ang nagmamahal laging panalo. Dahil ang halaga ng pag-ibig hindi nasusukat kung masusuklian ito. Kung ang mundo, tinuturuan tayong kailangan na may balik ang lahat ng ginagawa natin. Ngayon, ipinapaalala sa atin ng Diyos
Hindi na mahalaga kung maibalik sa iyo. Ang mahalaga na ibigay mo ang sarili mo. At kapag naibigay mo ang sarili mo at nagpatuloy ka sa pagbibigay bagamat mahirap, bagamat nasasaktan ka, maliwanag na nararanasan mo rin ang Diyos. Mga kapatid, ngayong Biyernes Santo, ipinagpapasalamat natin sa Ama na ibinigay niya sa atin si Jesus. At si Jesus na nakapagibay sa krus ay palatandaan, paalala sa ating lahat kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung ano ang kayang gawin ng Diyos at kung ano ang kayang ibigay ng Diyos para sa atin. Nagpapasalamat tayo, tumatanaw ng utang na loob dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen. Magsipin.